So, eto na nga no, sa cruise ship nga pala ako nagtatrabaho as barista sa Starbucks. Hindi lang basta paggawa ng drinks or kape at mag-serve sa guests yung main focus namin, kundi nagkakargador din ako o kumukuha ng stock. So tara, samahan nyo ako. Let's start this video. Sabi ko nga kanina, hindi lang naman paggawa ng kape, pagsiset up at paglilinis yung ginagawa ko sa barko, kundi kumukuha din ng mga stocks. So ayan, ina-assemble ko lang yung flatbed trolley, o diba kitang-kitang hirap na hirap. Kasi madami-daming boxes yung kukunin ko mamaya. Nasa deck 5 nga pala ako, elevator lang ako pababa, tapos deck 2 lang tayo. Nandito nga pala ako sa I-95, ang hirap kasi kumuha ng video kaya unstable siya. Hindi rin ako naka-iPhone. Another elevator papuntang deck 0 naman kung saan yung store area namin. Dito sa mga malalaking barko like Oasis class, merong sariling storage area yung Starbucks para walang mahalong mga product na hindi pang SB at hindi mahirapang maghanap ng mga stocks. Lumalaki nga yung mga muscles ko dito kahit di na siguro ako mag-gym Pero syempre, check muna yung order list dun sa papel. Huwag dampot ng dampot pag wala naman sa order. Huwag kuhain, huwag ganun. After makuha lahat ng mga order, dapat magaling ka din mag-jigsaw puzzle or magkamada para hanggat maaari ay di ka nababalik pa sa ibang stock. Kasi yun din yung nagpapatagal yung pabalik-balik ka. Sa laki ba naman ng barkong to, ang haba ng lakaran Dalawa naman kami ng kasama ko nag-i-store, pero hati kasi kami. Ako sa dry store at pastry, siya naman sa mga gatas at disposable. So kung sino yung unang makatapos sa amin, nagtutulungan para mas mapabilis yung pagkuha. O diba, ang ganda ng pagkakasalansa? Dadalhin ko lang doon papunta sa back area namin para ayusin at i-arrange yung mga kinuha ko kanina. Ito yung paborito ko sa lahat, unboxing. Syempre, di naman pwedeng iwanan lang yung mga laman sa loob ng box na kinuha kong stock kanina. Kaya dapat i-arrange at i-organize ng maayos at kailangan i-follow yung PIPO or yung first in or first out at i-double check na din yung mga expiration date. Halo-halo na kasi ito meron din na dapat naka-fridge para hindi masira yung stocks at pwede kahit ambient lang. Tapos after mag-store, lahat ng mga box na naipon is itatapon ko sa incinerator mamaya. Kalimitan inaabot kami ng 2 hours or 3 hours minsan pag mabagal mag-store or kumilos. Bali, kasama na din naman dyan yung pagkuha ng store, pag-unbox at pag-arrange saka pagtapon ng basura. Meron din kaming mga pastries, yung isang side ng rep namin nakalaan lang para dun sa mga pastry na sineserve namin. Actually, yung storage area kung saan kinukuha tong mga pastry is a frozen talaga. Parang nagiyelo talaga sa loob Kaya kung kukuha ka or ikaw yung papasok sa loob is kailangan naka-jacket ka, ganun. Sa mga gantong pagkakataon, pag may mga sirang pastries, di na kasi siya pwedeng iserve sa guest For sure, may idea o alam nyo na yung ginagawa ko doon, diba? Dun sa mga sirang pastry syempre itatapon. Pero syempre hindi ko itatapon After mag-store, pahinga lang ng onte, mga 1 hour na break. Kasi papasok na din ako maya-maya. Nagpapahangin lang ako dito sa open deck namin. So yun lang muna for today. So thank you so much for watching this video and see you on my next one. Bye-bye!